Hello po, kamusta po kayo mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pag-aaral ng isang ekonomistang si Ma'am Cora Guidote na ang ating bansa po at tayo pong mga Pilipino ay grabe po ang dinadanas at dadanasin natin patuloy na paglobo ng utang ng ating bansa na wala naman pong pinatutunguhan dahil po sa malawakang korupsyon. Ayon po dito sa ating kababayan na ekonomistang si Ma'am Cora ay hindi na raw po bababa ang utang ng bawat Pilipino hindi pa ipinapanganak na aabot na po sa 164,000 pataas kahit hindi pa ipinapanganak ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating lahi. At patuloy pa raw po yung lolobo. Pakinggan po natin ang si Ma'am Cora Guidote. Ito po, mag-umpisa na po tayo. Kung ang Pilipino, kakabahala po itong sinabi ng Ibon Foundation na bawat Pilipino daw may utang daw na 164,000. Sabi nga namin ni Ricky, ako nga walang utang pero ngayon nagising na lang ako, meron na daw akong utang na 164,000. Paano nangyari po ito? Dahil ba sa gaano kalaki na ba ang utang ng Pilipinas na bawat Pilipino ngayon kung i-divide ay may utang daw na 164,000? Actually, as of end March 2026, ang outstanding government debt is 18.5 trillion pesos. Wow. So pag dinivide mo yan sa population natin, ganon, mga 160,000 pesos per capita. So maski sanggol ka pa lang, may utang ka na. Aray ko po, oo. Oo. Ma'am, bakit po ba patuloy po tayong parang palaki ng palaki yung utang natin? Nagbabayad naman tayo kahit paano, no? Saan po ba napupunta itong inuutang ng bawat Pilipino? Ganito yan kasi 'di ba may revenues tsaka expenditure parang sa isang bahay, 'di ba? Kung may kinikita ka, meron ka ring ginagastos. Kaya lang kung yung paggastos mo mas marami kaysa sa kinikita mo, yung gap noon utangin mo, 'di ba? Kasi saan ka kukuha ng pangbayad doon sa ginagastos mo? Kundi either sa kinikita mo or sa pangungutang. So ganun ang nangyayari sa gobyerno natin kasi matindi yung paggastos nila ngayon. Kumbaga, kaya may deficit. Yung deficit, yun yung gap between yung ginagastos at saka kinikita. So this year, the past few years, over 1 trillion lagi ang gap na yon, yung deficit na yon, ano? And this year, ina-expect nila na magiging 1.6 trillion yung gap, yung deficit, fiscal deficit. Ganyan. So, syempre, kung 1.6 trillion yung deficit na yan, iuutang nila yan. Kaya, from 18.5 trillion, magiging 19.3 trillion ang magiging utang natin by the end of this year. Oh my. So, yan ang mangyayari. Kaya palaki ng palaki. Tapos, tinatanong nyo, saan napupunta yung inuutang? Oo. Dapat mapupunta sa budget yun, di ba? Kasi may programmed budget tayo. Kaya lang, in addition to the programmed budget, merong unprogrammed. Yes. Doon tayo nagkaka-problema kasi yung unprogrammed, madaling palusutin yan eh. Kaya 'di ba maraming naging ghost projects, maraming mga anomalya sa government. Kaya tuloy hindi natin nararamdaman yung benefit o yung benepisyo ng ating inuutang. Oo. So, Miss Cora, ito, no, correct me if I'm wrong, sabi naman nila, okay lang ang umutang, basta may kakayahan ka magbayad. Ano ba ang masasabi natin yung mga safe, no? Ano bang mga numerong tinitingnan natin? Yung interest rate lang ba ang dapat binabayaran natin? O maski na paano yung principal binabayaran ng unti-unti? Ang kalagayan ba natin, ang kapasidad natin na bayaran ng ating utang? Meron ba tayong kapasidad? O baka dumating ang panahon na mag-default na po tayo sa ating mga utang? Actually, nung panahon ni Marcos Sr., tatay ni BBM, no, nagka-debt crisis tayo. Kasi noon, napakalaki ng foreign debt natin na naubos na yung international reserves.
Okay? So, kumbaga, wala tayong dolyar nun. Kaya yung dolyar nun, napupunta lang sa pagbayad ng utang. Kaya ngayon, napakalaking contribution ng mga OFWs kasi sila yung nagpupuno ngayon ng ating international reserves. Oo. At malaki pa yan. So, ang international reserves natin ay labis $100 billion pa. No? Wow, So, okay. malaki pa yan. Pero, ang medyo nakaka-alarma lang kasi mabilis yung pag-akyat ng ating utang. So, ngayon, kung i-compare mo sa GDP yan, mga 65% na yan ng ating GDP yung utang natin. At syempre, babayaran mo yung interest at saka yung principal. So, nung March, dumoble na ang ating debt service payment. Kumbaga, yung binabayaran nating principal at saka interest, dumoble na ng 737 billion Huh? pesos compared to only 342 billion pesos last year. So, tumaas yan ng 115%. Oo. Ganyan. So, ibig sabihin, malaking portion na ng ating budget ang napupunta sa pagbayad lang ng utang. So, imbis na magamit yan sa mga proyekto, sa mga infrastructure, government services, napupunta sa pagbayad ng utang. Kaya hindi natin nararamdaman yung benefit ng pangungutang na yan. Grabe, no? Wala talaga. Hindi mo naman talaga mararamdaman eh. Nararamdaman mo ba sa serbisyo? Grabe, no? Yung mga inuutang nila, mga kababayan, at lumolobo ng palobo ang ating utang. Ayon po kay profesor sa isang ekonomistang si Ma'am Cora Guidote. Grabe, no? Walang pinatutunguhan po ang inuutang nila. Dahil sa laki po ng paggastos. Ano po ang unang ginagastusan? Pamumulitika. Kasama pa yata ang ICC sa ginagastusan di umano. At syempre ang pagpapabagsak sa mga Duterte. Hanggang ngayon tuloy-tuloy po ang paggastos yata nila. Dahil dito po sinalang na nila sa impeachment na napakatagal. At alam naman po natin na pera ng taong bayan ang ginagastos dyan. Pati ang inuutang nila na tayo po ang magpapasan. Kaya nga po sinasabi ni Ma'am Cora, sanggol pa lang ang ating mga apo, ang ating mga anak, ay baon na po sa utang na hindi bababa sa 164,000. At patuloy pang lolobo yan dahil ang utang ng bansa ay papalo na po sa mahigit 19 trillion. At magtutuloy-tuloy pa po ang pagtaas niyan habang sila po ay may sakit na po sa pangungutang. Hindi po ba? Kaya po dito, saan po napupunta raw ang pera ng taong bayan? Yung mga inuutang nila? Saan? Nailalagay po sa mga program kasi lalagay nila sa budget. At yan po ang pinakamadaling korupsyon na ginagawa po ng mga korap na mga politiko sa ating bansa. Na ang pera ng taong bayan ay ilagay mo sa mga unprogram appropriation. At napakadali po nila yan ikunin o i-release. Hindi po ba? Kaya nga po napakarami pong naging mga ghost project ayon po kay Ma'am Cora Guidote. Nakakalungkot oh. Yan po ang iiwanang legacy sa atin. Magmula sa ama hanggang sa anak, pati sa apo, may issue rin po ng korupsyon. Pati asawa, pati pinsan, may issue ng isang damukal yata ng korupsyon. Di umano. Yan po mga kababayan, ang iiwan at patuloy pang palulubuhin ang legasiya po ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. Nakakalungkot. At yan po ay kailanman ay hindi po nakikita yan ng mga men in uniform generals na ang ating bansa at tayo pong mga Pilipino na nagpapasweldo sa kanila ay ibinabaon po sa utang. Yung mga inuutang po nila ay sila lang naman yata ang nakikinabang, hindi po ang mga Pilipino. Kaya nga po walang napupuntahan halos ang mga kinikita, ang mga remittance
ng ating mga OFW, yung mga bayani. Halos wala pong pinupuntahan ang kanila pong mga remittance, ang ibinibigay nilang remittance sa bansa. Bakit po? Napambabayad lang po ng utang eh. Dahil dolyar po ang pinambabayad natin ng utang eh. At dumoble na po, ayon kay Ma'am Cora. Grabe na po, no? Nasa 700 plus, mga kababayan, billion ang binabayad po natin interest at principal. Samantalang sinasabi ni Ma'am Cora, last year ay nasa 300 plus billion lamang. Pero ubod na po ng laki nun, na sana po ay nabibigay po na serbisyo sa ating bansa, sa ating mga Pilipino. Ito pong pambayad ng utang at pambayad ng interes. Napakalalaking pera. 700 plus billion sa mga inuutang nila. Lumobo na po ng lumobo. Nakita nyo po? Pero wala ka malang makitang kapalit sa mga inutang nila. Na katulad ni dating Pangulong Duterte, may pandemya pa. Nagkaroon pa ng pandemya, meron pang Marawi. Di ba may giyera pa sa Marawi? Napakarami rin po niyang naranasan na problema ng bansa. Pero sa kabila nun, nakita natin, kahit nakautang si dating Pangulo Duterte, pero sinuklian niya ng napakarami pong programa at napakaraming proyektong natapos na tinatawag na build, build, build. Bakit po ngayon nada? Wala. Meron man, iilan-ilan lang. Sa laki po ng inuutang nila, dapat po nahigitan nila yung programa ni dating Pangulong Duterte na build, build, build. Dahil mas malaki at ubod po ng laki ang inuutang nila. Dapat po mas higit pa ang magawa nila kay dating Pangulong Duterte. Pero hindi po ganun na nangyari. Hindi po. Iba po ang ginawa nila. At alam nyo na po kung ano yun pinaggagawa nila. Kaya nga po tayo ay patuloy na nagdadasal at humihingi na awa na maputol na po sana ang kawalangian ng mga tao at mga politikong nagpakasama at nagpakademonyo dahil sa pera at kapangyarihan. Sana po ipagkulob pong muli ang isang agila na manggagaling sa Mindanao nang muli pong makabangon at maiayos muli ang ating bansa dito po sa mga tao na masakim at maparusahan po sana ang mga taong yan. Maraming salamat po, Ma'am Cora, sa inyo pong update sa mga Pilipino. Talagang nakakalungkot po isipin na nagkaroon po ng Pangulo na bubudulin lang po at nanakawan di umano ang mga Pilipino. Yan lang po pala ang lahi ng mga tao na yan. Ang akala po natin, babaguhin po nila at ibabangon nila ang lahi nila sa issue po ng korupsyon. Hindi pala. Mas lumala pala at nasa dugot-ugat na pala nila yan. Di umano. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Jim Aris from United Arab Emirates. At kay ako si Pilam, Ani Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. At God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Ingat po kayo. Paalam. Bye-bye.